Hi air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong daily gabay for February 10, 2023. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan. Mystic Queen PH. And please like, share, subscribe, no? Para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay. Air signs, what's up with you? Virgo energy, okay. Pisces and ascendant, which is about yourself, your outlook in life. So maaaring may nagbabago sa outlook mo sa buhay. Oo. Yung iba sa inyo, meron kayong susubukang bagong libangan, hobby, mapagkakaabalahan. Oo, pwedeng sa bahay lang, paghahalaman, gardening, or any libangan na you've never tried before, or anything na pag ginagawa mo is nakaka-relax, ganun. You may also be focusing on your health. May mga babaguhin ka na lifestyle na mas healthy kaysa sa dati mong lifestyle. And you are going to be more creative. I think you are tapping into your talents and skills ngayon na dinidiscover mo yung sarili mo, ano pa yung ibang mga talento mo, kakayanan mo, sa pamamagitan ng pagre-research. Or, meron ka nakita na halimbawa, nakita mo sa isang social media platform na, uy, ang ganda nito, nakaka-inspire, susubukan ko, mga ganon. Maari ring i-reinvent nyo yung sarili nyo sa pamamaraan ng kung paano kayo manamit, paano kayo makitungo sa ibang tao. It's like leveling up, no? Let's see your overall energy. You have the 10 of Wands. Doing things. Ang dami niyong ginagawa. All at the same time. So, you have the 4 of Pentacles as well. So, stability. May stability sa inyong finances, sa kaperahan nyo, kasi sobrang yung busy. Marami kayong work talaga. As in, kaya nyo naman siya. I also see you na parang nagmumultitask talaga na kaya nyong pagsabay-sabayin 3 trabaho sa isang, all at the same time. With the Empress here, meron kang abundance na may experience. Abundance in your resources, yung ideas. Ang abundance naman kasi hindi lang yan sa material na bagay. Pwede rin yan sa mga ideas na may isip mo para mas mapaunlad mo yung sarili mo. Oo. So, yung iba sa inyo kung kayo ay mahilig maghalaman, parang nakakahiligan yung agriculture. Pwede magtatayo kayo ng sarili nyong farm, magsisimula sa maliit na lupa sa tabing bahay nyo. And then may inspire ka hanggang sabilhin mo na yung lupa ng katabing bahay nyo. At doon ka na mag gardening or bibili ka na talaga ng farm, no? Oo. So meron ka rito mga kasama, no? Mga mahal mo sa buhay, family who are very supportive of you. Dahil dyan, mas lalo ka magkakaroon ng financial stability. So, tingnan natin yung iyong money, career, finances. 9 of Wands, Page of Swords. Hindi ka tumitigil sa kaka-research. Oo. Yung iba sa inyo kahit na gumastos kayo ng maraming pera para lang ma-perfect ninyo or lalo nyong mapaunlad yung knowledge ninyo, gagawin nyo Kasi alam nyo na worth it ito. Oo. Yun nga lang, medyo hinay-hinay sa gastos. Ito yung tipong gusto mo magnegosyo, meron kang pondo, meron ka namang kapital, pero hindi mo na malaya na halos nangalahati na yung kapital mo sa
sa bili ng mga courses or sa kaka-attend ng mga seminar. So, syempre, i-budget mo rin kung ano yung kaya. Okay? Kasi pwedeng ma-over budget ka dyan. I also see meron ditong bigla ang hihingi ng tulong sa'yo financially. Oo. Dahil nahihirapan siya sa kanyang finances. You are really perfectionist. Yan, balance. Kailangan mo raw i-balance ang iyong personal life at ang iyong career. Oo. Hindi lang puro trabaho-trabaho or hindi lang puro bakasyon ng bakasyon. 'Di ba? So, itong pagiging perfectionist, somehow, maganda rin to kasi syempre, gusto mo maayos lahat, detalyado lahat. Kaya lang minsan, pag nasusobrahan sa pagiging perfectionist, may mga bagay na hindi natutuloy or nadidelay dahil you want it to be perfect. Samantalang may mga bagay naman na pwede na, pwede mo nang gawin. So, mas maganda na kung ano yung resources mo, kung kaya ng resources mo, why not? Make it perfect. Pero kung hindi naman kaya, so kung ano lang yung within the budget. So, sa love life, may tower. Ano ito? 7 of Wands, the Chariot. Okay. Meron ditong magbe-break free. Yung tipong aalis siya sa isang relationship. Kasi meron siya natuklasan. Ano ba to? Chismis. Meron siya natuklasan na hindi niya akalain. Parang nakakabigla, ganun. Ito yung tipo na matagal na nagtitiis, nagtitimpi. Yung mga maliliit na kasalanan sa kanya, napapatawad niya. Pero sa totoo lang, masama yung loob niya. Tapos, naipon, hanggang sa isang araw biglang pumitik. Ayaw na niya, nagalit na totally. So, pwedeng ikaw to. And ngayon nagpapaliwanag tong person na to, pero dead maka, you don't want to deal with this kasi feeling mo na take advantage ka, feeling mo na abuso ka ng taong to sa sobrang pagbibigay mo sa kanya. And now you are walking away. This person gusto niya na tanggapin mo siya kung for who this person is. You can't deny na itong person na to is, pag wala naman kayong problema, maayos yung chemistry ninyo. You have a lot in common. Kaya lang pwedeng itong person na to, meron siyang ugali na talagang non-negotiable. Yung tipong hindi mo na siya mababago. Magbabago lang yan kung kusa niyang babaguhin. Pero kung ikaw yung magta-try na i-control yan, mukhang malabo. So, I think for some of you, you might, protect yourself from this person at mag-focus ka dun sa goal mo, sa gusto mong mangyari sa buhay mo, kahit mag-isa ka lang. Okay? So, that is your reading, air signs. Thank you so much. Bye!